Yo, what's up mga bes? Ito na naman ang mga DDS! Muli na naman nagpakalat ng isang maling impormasyon ng mga kampon ni Digong. Isa-isahin na natin at yung mga nasa US pumapalakpak ngayon. Mga kababayan ko, ito na naman po tayo. 2025 na, hindi pa rin nagbabago yung mga tulok dun sa DDS. Dire-diretso ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Hoy! Nako, magbago na kayo. Pero anyway mga kababayan ko, bago ko basagin itong mga DDS dito sa atin sa channel natin, sa mga nakasubscribe sa akin mga DDS, 2025 na. Ano na? Kung kayo ay di magpagamot na kayo. Ito na mga kapatid, nagpakalat na naman ng maling impormasyon ang mga DDS. O yan ha. Unahin na natin yung nasa US nilang vlogger, si yung may kaso ng pagpaslang sa asawa. Ay, nako. Kasi daw, ang chika, hindi daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw po ay hindi daw po imbitado sa inaugurasyon ni US President Donald Trump. Ang chika nila, mga kababayan ko, si President daw ay hindi daw welcome sa Trump administration. Dahil mas kaibigan daw ni Donald Trump si Duterte. Ay nako, nagugulat na naman ako dito sa mga pakara ng mga DDS na to. Ito yung pinapakalat nila ngayon sa loob ng social media. Sabi si Bongbong Marcos, hindi welcome kay Donald Trump yan because si Donald Trump ay ganito na ganito. Baka hindi nila alam, mga kababayan ko. Wala pang Duterte, mas nauna nang kilala ng mga Trump family, ang mga Marcos. Baka nakakakalimot sila. Si Donald Trump, isa sa mga building na binili ng mga Marcos sa US noon, si Donald Trump ang nakabili. Kaya paanong hindi magiging welcome si Pangulong Bongbong Marcos? Tibagin natin yung kanilang mga sinabi against dito sa kay President Bongbong Marcos na pinapakalat nila ngayon sa loob ng social media. At talaga nga namang nag-generate na naman ng mga na social media. 2025 na, mga shoota, hindi pa rin nagbabago, di ba? Sige na, basagin na natin, i-debunk na natin to. Sabi dito mga kababayan ko, President Bongbong Marcos di imbitado sa inaugurasyon ni Donald Trump. Bakit nga ba? Yan ang unang tanong mga kababayan ko Bakit nga ba hindi imbitado si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni Donald Trump? Ayan ang dapat nyo malaman, mga kababayan ko. Number 1, pag-usapan natin. Sabi dito mga kababayan ko, sabi dito, mga chip, ito pa lang, sinagot na kagad yung tanong ng mga DDS kung bakit hindi kasama si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Mga chief of diplomat mission lamang ang kasama, ang kanilang mga asawa ang inimbitahan ng Joint Committee on Inaugural Ceremonies upang maging kinatawan ng kanilang gobyerno of heads of states sa inauguration ng State President-elect Donald Trump ngayong Enero 2025. Diyan pa lang, mga diplomatic mission lamang o yung mga ang kinatawan. Sino bang kinatawan natin sa US, mga kababayan ko? If I'm not mistaken, that is Romualdez, mga kababayan ko. Ito pa. Sabi pa po dito, liwanagin natin. Ito ang kinumpara ng Malacanang. Ito ang kinumpara ng Malacanang, mga kapatid. Sabi po dito, ito ang kinumpara ng Malacanang. Kaya si US Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ayan. Naintindihan nyo na. Sa inauguration ng inimbitahan lang ng US, hindi naman po mga presidente, mga kababayan ko, mga kababayan.
Ang inimbitahan doon yung mga ambassador ng mga bansa. For example, ang ambassador natin sa bansang US ay si Jose Manuel Romualdez, mga kababayan ko, na magiging kinatawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa okasyon. O ayan, maliwanag. Walang sinabi doon, mga kababayan ko, klarong-klaro, kung mababasa nyo po klarong-klaro, wala pong sinabi doon na hindi imbitado si Bongbong Marcos dahil daw hindi daw gusto ni Donald Trump. Ang sagot, ang tamang sagot dito, mga kababayan ko, it's very clear, mga kababayan ko, ang inimbitahan, mga kababayan ko, ng US in a Committee on Inaugural Ceremonies is yung mga ambassador ng bawat bansa na mayroong opisina sa Estados Unidos. Oh, fake news na naman yung mga vlogger na mga Duterte. Natibag kagad, mga kababayan ko, walang kahirap-hirap, mga kababayan ko Sabi pa po dito, sagarin na natin. Sinabi ni Presidential Communication Office of PCO Acting Secretary Cesar Chavez na ang komite na nagdesisyon ay para sa okasyon, kaya ito ang susundin ng gobyerno, mga kababayan. It's loud and clear. Klarong-klaro natin. Sabi dito, the palace confirmed that Secretary of the States on behalf of the Joint Committee of Inaugural Ceremonies invited the Chief of Diplomatic Missions along their offices represent their representative heads of state. Mga kababayan ko, government and principal inaugural events aniya ni Chavez, mga kababayan ko. Sabi po dito, wala ring kumpirmasyon, sinabi si Chavez, kung bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos sa unang buwan ng 2025 para maipagkita kay President-elect Donald Trump. Ito na mga kababayan ko set aside natin yon. Sabi dito, wala pang kumpirmasyon kung magkikita si Pangulong Bongbong Marcos at si Donald Trump. Ito ang naging pahayag ng Pangulo magkatapos ng eleksyon sa Amerika at makikipagkita siya kay Donald Trump, sabi daw doon. Pero meron na sabi si President Bongbong Marcos na aalis nga siya ng bansa para maipagkita nga dito kay President-elect Donald Trump, mga kababayan ko. Pero wala pang exactly date, mga kababayan ko. Sabi pa dito, matatanda ang ipinahayag ng Pangulo nang nag-usap sila ni Trump noong November 19 na ipinaaabot niya ang pagbati ng sa US President-elect. Plano nitong maipagkita sa lalong madaling panahon ayon dito sa ating Pangulo. Okay, mga kababayan ko, basagin natin to. Basagin natin tong sinasabi nila. Ngayon, mga kababayan ko, napatunayan natin, mga kababayan ko, na hindi talaga imbitado ang mga US, ang mga presidente sa iba't ibang bansa sa inaugurasyon talaga ni Donald Trump. Ngayon, ang mga inimbitahan ng US, ng Estados Unidos ay yung ating mga ambassadors, mga kababayan ko, kagaya ni Jose Manuel Romualdez na ambassador ng United States of America. Ito, mga kababayan ko, ito pa. Ito ang siste. Meron pang pinapakalat yung mga DD sheets, mga kababayan ko, makinig kayo Meron pang pinapakalat itong mga DD sheets. Alam niyo po kung ano? Wait lang, taas natin konti, masyadong mataas yung blue. Okay. Meron pang pinapakalat yung mga DD sheets ngayon. Alam niyo po ba kung ano yung pinapakalat ng mga DD sheets, mga kababayan ko? Na ito daw si Donald Trump ay against daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo bang against si President Donald Trump? Sabi pa dito, sagabal daw si Trump kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo ba? Ang sagot dito, hindi. Sapagkat magiging pabor pa nga sa Pilipinas kung si Donald Trump ang presidente. Sa totoo lang, magiging pabor. Naaalala ninyo, mga kababayan ko, way back Duterte days, mga kapatid, sinipa, tandaan nyo to sinipa ni dating Pangulong Duterte yung tropa ng US sa Pilipinas, mga kababayan ko. Tama? Sinipa. Alam nyo ba't sinipa yung mga tropa ng Amerikano sa Pilipinas noon, mga kababayan ko? The reason kung bakit?
Kasi papapasukin ni Duterte ang mga Chinese soldier sa Pilipinas. Dahil yun talaga ang pakay nila. Pahinain ang puwersa ng US sa Pilipinas, papasukin ang Chinese military. So totoo lang tayo mga kababayan ko. Yan ang ginagawa nila noon. Hindi nyo napansin yon mga kababayan ko? I know na napansin nyo yun. Talagang pinahina ni Duterte ang US present dito sa Pilipinas para mas mabilis tayo ma-penetrate ng mga Chinese. Ano nangyari? Nagkaroon ng sleeper cells. Nalaman nyo yan, mga kababayan ko. Even sa Cagayan, tambak ang mga Chinese. Second, mga kababayan ko, nakapag-invest lahat ng mabilisan yung mga illegal Chinese dito sa Pilipinas. Kaya dahil wala ng competitor ng US, hindi matutunugan kasi pinalayas nga ni Duterte, mga kababayan ko. Second, mas mabilis na penetrate ng China ang Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea because of what? Mahina ang depensa natin. Wala tayong US territory sa Pilipinas dahil pinalayas ni Duterte. Yun ang nangyari sa atin, mga kababayan ko. Nawalan tayo ng suportang militar o nawalan tayo ng what we call this? Nawalan tayo ng magandang backup pagdating sa sandatahang lakas. Kasi pinalaya si Duterte lahat eh. 'Di ba? Tama ba ako mga kababayan ko? Pinalaya si Duterte lahat. Sabi niya gano'n, hindi nga kailangan niya, kailangan ito yan. China, pak. Nagpasukan na. Nung pumasok na ang China, mga kababayan ko, ano nangyari sa Pilipinas, mga kababayan ko, naging pasugalan sa Asia. 'Di ba? Tapos pag ninakawan tayo ng yamang dagat, tahimik lang si Digong, walang problema, kahit yung vice-presidente na walang kwenta, tahimik lang din. Ngayon, paano nga ba makakatulong itong si Donald Trump dito sa Pilipinas? Mga kababayan ko, malaking magiging tulong ni Donald Trump. Sasabihin ko sa inyo yan, mga kababayan ko. Alam nyo kung bakit? Mga kababayan ko, magpasalamat kayo, ang presidente ng US ngayon, si Trump. Oo, si Trump. Mga kababayan ko. Kasi ang gagawin nito ni Donald Trump, like I said, mga kababayan ko, isa-sanction niya itong China. Kasi nung namahala si Biden sa US, ang nangyari, ang ending, mga kababayan ko, kwento ko lang ang ending, mga kababayan ko, naging pabor sa China yung laban. Kasi nakapagpalakas sila eh. Nakapagpalakas ang China. Nakapagpalakas ang China. Kaya ngayon, mga kababayan ko, malakas silang mambuli sa Asia. Kasi powerful na sila. Mas lumakas yung backup country nila. Ngayon, mga kababayan ko, ang mangyayari sa China, tataasan ngayon ni Donald Trump yung tax ng China. Number one na kliyente ng China, US, mga kababayan, 'di ba? Number one na kailangan na nagbubuhay sa China is US, mga kababayan ko. Number one sa bansa yan. Ang number one kliyente ng China ay ang US. Paano kapag ang US, mga kababayan ko, nawala sa China, babagsak ang China? Lalakas ang Russia. 'Di ba? Mga kababayan? Ngayon, mga kapatid, mangyayari ganito yan. Ang gagawin ni Donald Trump dyan, sasanction niya ngayon yan ng sandamakmak na tax. Pagbabayarin niya lahat ng pinapasok na produkto ng China sa Amerika ng mataas na buwis. Doon ngayon magkakaroon ng domino effect sa government ng China. Hihina ang bansang China. Mga kababayan ko. Kasi ganito yan. Pag ang bansa mo malakas din ang mga kababayan ko, ang security ng bansa. Ano biyahin ko yan? Ano ba yung security sinasabi mo? Hukbong militar ng isang bansa. For example, kung ang Pilipinas malakas din ang kanyang hukbong sandatahan. Napakalakas ng China. Namayagpag sila for how many years na nakaupo si Biden. Nakabuelo sila ng mahaba-haba. So ngayon, mga kababayan ko, lumakas ang China. Ngayon, ang gagawin nito ni Donald Trump, mga kababayan ko, pahihinain niya yung bansa para humina yung hukbong militar ng China. Ngayon, kapag humina ang hukbong militar humina ang bansa ng China dahil sa sinasanction sila at pinapatawan ng mataas na buwis ni Donald Trump,
mga kababayan ko, hihina at hihina ang yuan. Pag humina ang yuan, hihina rin ang bansa. Pag humina ang bansa, domino effect yan, hihina rin ang hukbong militar. Do you think makakaatake pa kaya at magte-threat pa ang China sa Asia? Hindi na. Di ba? Hindi na. Hindi nila magagawa yon. Mga kababayan ko. Ngayon, yung pagkakaupo ba ni Donald Trump ngayon, magiging malaking epekto ba ito sa Pilipinas? Of course, yes. Malaking bagay ito sa Pilipinas. Napakalaking bagay nito para sa mga Pilipino. Not just and only because of we have an EDCA site, mga kababayan ko. No? Pahihinain niya yung dragon sa Asia, mga kababayan ko. Which is good for us na mga Asian na binubuli ng China, mga kababayan ko. Ngayon, ang sagot ng mga tao daw doon, sagabal daw si Donald Trump, kaya sagabal daw si Trump, kaya Pangulong Bongbong Marcos sabing ganun. That's not true. Wala pong katotohanan yon. The good thing is, magiging maganda yung relationship pa natin sa US ngayon, mga kababayan ko. Second, sabi pa dito, mga kababayan ko, sabi pa ng mga DDS, sagutin natin yung mga ano nila, sagutin natin. Kaya daw, si Pangulong Bongbong Marcos hindi daw imbitado, mga kababayan ko, doon sa pag-inauguration ni President Donald Trump. Kaibigan daw ni Duterte. Mas susuportahan daw ni Duterte, Donald Trump, si dating Pangulong Duterte. Anong katatantaduhan yan? Stupid. Think of it. Donald Trump is a politician. Yeah. And Duterte is a politician. Also, Bongbong Marcos is a politician. But the question is, who is the president right now? Is the president former President Duterte? Hindi. Si ordinaryong senior citizen na ugurin na lang ngayon si Duterte. Yung matanda, ordinaryong citizen na uhugin na lang yun sa Davao. Mga kababayan ko. Ngayon, kung magkita sila, sino susuportahan ni Trump? Of course, yung nakaupong presidente. Diba? Yung nakaupong presidente. May mapapala ba si Donald Trump, mga kababayan ko, kay Duterte? Wala. Problema lang ang maibibigay niya kay Donald Trump, mga kababayan ko. May magagawa ba si Duterte para depensahan yung West Philippine Sea at yung Taiwan sakaling magkaroon ng gera, mga kababayan ko? May magagawa ba si Duterte? Walang magagawa si Digong, mga kababayan ko. Sa tingin mo susuportahan ni Donald Trump dahil hindi daw susuportahan si Bongbong Marcos ni Donald Trump kasi daw si Duterte daw ang kaibigan, sabi ng mga DDS. Hindi ba naman to sa kalahatin tanga, mga kababayan ko, itong mga nagpapakalat na to? Ba't susuportahan ni Donald Trump yung pro-China? Ganun na lang di ba? Common sense. Duterte is a pro-China and Bongbong Marcos is pro-US. Sa tingin nyo, sino susuportahan ni Donald Trump? Yung naniniwala sa advokasya ng US. Ayawa, Ganun rin yung mga pinagpapakalat ninyo na sa social media ngayon. Wala nang habas na pag-iepal na ito. Imagine ninyo susuportahan yan, susuportahan to ng US, number one. Kasi yung advocacy ni Pangulong Bongbong Marcos is against to China. Ba't susuportahan ni Donald Trump yung kumakampi sa China? Parang nag-suicide ang US nun. Tandaan nyo, ang US, they never forget what you did. Tandaan nyo yan. Hindi nakakakalimot yan. Pinalaya si Duterte ang US troops sa Pilipinas, nakapag-penetrate ang China, nakapagpalakas sa Pilipinas. That's it. Yan ang nangyari. Ito pa, dagdag na natin para solid na solid yung mga panonood ng mga DD sa sobrang galit ngayon. Ano ang maitutulong ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Number one, palakasin ng US soldier and defense ng Pilipinas. Number one yun, mga kababayan ko. That's why maganda po yung status ngayon ng bansa natin with the US, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mas dadami yung EDCA site natin.
mga kababayan. Kasi napaka-importante ng EDCA site, mga kababayan ko. Kasi kaya tayo nadadali ng mga China ngayon because we have no massive defense sa ating bansa, mga kababayan ko. Ang pinakamatindi nito, mga kababayan ko, mas mapapahina ni Donald Trump ang China. That's it, mga kababayan ko. Which is, that's the isa yan sa mga kailangan sa bansa natin. Well, mga kababayan ko, once again, number one, fake news yung sinabi ng mga DDS. Second, mga kababayan ko, malaking bagay si Donald Trump sa pagkakapanalo niya as a president of the United States. And third, mga kababayan ko, well, maganda yung ating kahihinatnan sa bansa na to, mga kababayan. Mas mapapalakas natin yung ating depensa. Like I said, hindi tayo pwedeng mabuhay ngayon without US. Kasi bakit, tandaan nyo mga kababayan ko, lahat umaasa tayo sa kanila, mga kapatid. If we are independent na talaga at malakas na tayo, well, saka tayo manindigan sa bansa natin. Aminin natin sa hindi, mahina ang depensa ng bansa natin. We cannot fight for this war, nitong laban na to, without US. Totoo lang po tayo, mga kababayan. Ako po, si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. 2025 na. Baka hindi ka pa nagla-like sa akin, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ingat po kayo palagi.